Magandang umaga po mga kabakbakan. Ang magiging co-host po natin dito sa dalawang Sabadong ito ay ang Ampil Brothers. At today, mag-uumpisa tayo doon sa pinaka-heavy sa kanila na walang iba kundi si Gerard Ampil. Good morning, Gerard. Good morning, Sir Joey. Tsaka good morning sa lahat ng nanonood. Alam mo, impressed ako sa iyo, Gerard. At the age of less than 30 years old, nahandong ka na sa rurok ng tagumpay. Ang dami mong mga champions na nagawa, lalo lang nung kasama mo pa na Art De Castro at saka si Patrick Antonio. Ano ba yung mga role mo nung mga panahon na yan? Ako yung naghanda, Sir Joey, tsaka ako nagtatari dun sa sa mga laban namin. Aha, I see. Actually, yung meron kami yung set of handlers na kasama ko dun sa farm naghanda, tapos ako mismo yung nagdadala sa sabungan at ako nagtuturn. So you call the shots, lalo na yung importanteng pointing. Yung mga panahon na yan, Gerard, ang mga inilalaban nyo noon, yung mga cocks, no? As a matter of fact, 5 beses kang sumali sa World Slasher na nag-champion ko na 1 beses, 4 na beses kayong nag-runner-up, no? Araw ng Davao, tapos araw ng Dawin sa Dumaguete. Tapos meron kang championship din na nakuha dyan sa Balbina, at saka yung NCA, nakuha mo rin. Lahat yan, puro kak, hindi ba? Yung World Slasher, Sir Joey, puro kak yun. Yung araw ng Davao, kak din. Yung Balbina, tsaka yung NGBA champions namin, puro stag naman. 4 na beses pong nag-champion sa NGBA itong magkakapatid na ito. Para mag-champion ka sa Bacolod ng stags, that means magaling ang stags nyo, magaling kang maghanda. Ano ang pagkakaiba ng paghahanda ng kak sa paghahanda ng stags? Sa personal na opinion ko, Sir Joey, mas mahirap ihanda yung stags compare sa kak dahil yung stags konting stress, malaking bagay na agad yung nawawala dun sa hinahanap natin. Okay, so yung sa akin naman, mas more ako dun sa light training sa stags compare sa kak na medyo heavy. At the same time, yung may bibigay ko siguro na tip sa mga, lalo na sa mga naghahanda, kailangan medyo mapagmatsyag talaga tayo. Lalong-lalo na ngayon to date, na yung dahil sa climate change, mas lalong napakahirap maghanda. Dahil yung klima natin, pag umulan, buhos talaga yung ulan. Pagka uminit naman, grabe din yung init. That's why na yung mga manok naman natin, di naman to nagsasalita kung masama yung pakiramdam nila or hindi maganda yung kanilang pakiramdam. That's why na napaka-importante para doon sa naghanda na mapagmatsyag talaga. Nakikita nila habang hinahanda nila yung mga stags nila, sa hipo pa lang, sa galaw, alam nila kung medyo may diferensya or talagang maganda yung pakiramdam. Anong gagawin mo kung umuulan? Gaya sa Luzon na grabe yung ulan itong mga nakaraang mga buwan, kami naman meron din kami handaan sa Luzon kaya nakakapag-adjust ako. So yung sistema ko pagdating sa Luzon, hindi yung pag malayo pa lang yung laban, okay lang. Pero pagka medyo malapit na, nag-adjust ako dun, lalong-lalo na sa feeding. Pag grabe pag may forecast na itong week maulan, saka palapit na talaga 1 week before ng laban, yung babad ko sa feeds, at least 2 hours before ng pakain na lang. Pero pag tag-init naman, binababad ko yun at least mga 4 to 6 hours before feeding. I see. So nag-adjust ako. Yung sa akin ang nakikita kasi, Sir Joey, sa ngayon na labanan, lahat matitindi, lahat may magandang materyales, lahat marunong na maghanda. Yung pinaka-bottom line siguro sa yung common sense natin kung paano natin gamitin, ano yung approach na gagawin natin sa bawat laban. Kasi yung sa akin, hindi sa ngayon na panahon, hindi lahat ng ginagawa ko ngayon na laban, ganun pa rin yung gagawin ko sa sunod na laban. Dahil nga tinitingnan ko yung climate change, tsaka yung minsan may sabungan na malamig, may sabungan na mainit. So, you do your homework. Titingnan mo yung sabungan
kung meron kang cock house na pwedeng gamitin, nasaan yung araw sa umaga, nasaan sa hapon, Yes, sir. para pipiliin mo kung saan area mo siya ikikiping sa sabungan, Yes, di ba? sir. Maganda. Yun ang pinaka isa na tip siguro na maganda na pwede nila gawin para mapadali yung pagpo-point ng manok. Kasi konti sa manok naman, konting diferensya lang yung manok natin, mahirap agad pa-recoverin pagdating ng sa oras ng laban. Pag sa umaga, dinala na natin sa sabungan at nagkamali tayo dun sa napaglagyan or ano, pag hiningal na yung manok, maghanap na naman tayo paraan kung paano natin mapaparecover bago mailaban ng manok. Oo. Napansin ko na pagka cock derby, pinagagaang natin ng manok na talagang magaang siya. Pagka stag ba, nagagawa natin yan? Magandang tanong yan, Sir Joey. Actually, gaya sa amin, dito dahil dito sa farm, sa Gintubdan, medyo malamig yung panahon. Every afternoon, umuulan. So, yung stags namin, medyo sanay na medyo wet sila. Pagdating sa labanan, yung sarili namin na stag na hinahanda ko, hindi ko siya gaano na dinadry up talaga. Kasi stags, yung gaya ng sinabi ko, kunting pagkakaiba lang dun sa moisture saka sa hipo nila, nagbabago agad. Ginagawa ko rin yung paghugot ng moisture sa araw ng laban. So, depende. Pinipiga mo? Pinipiga ko rin. Depende yun kung saan na breed. Mas more ako dun sa nag-adjust ako kung ito breed sa bundok na medyo malamig, sanay siya sa medyo matubig. Ito breed lowland, medyo sanay naman siya sa dry. So dun ako nag-adjust din ako I see. sa pointing. Yung pangangatawan ng manok, kasi merong mga breeds like yung mga baraw or bulik, gusto nila medyo pintog na pintog ang katawan nila. Bulto, no? Meron naman na siguro kayang magpagaangin ng konti ng mga hats na ganyan, mga sweaters na pwedeng pigain. Paano mo ginagawa yung palakihin siya? Yung bang sa feed, yung kombinasyon ng concentrate sa pellets, doon ka naglalaro o sa quantity? Naglalaro lang ako, Sir Joey, sa kombinasyon. Sa kombinasyon. Yung sistema ko, pag nag-preconditioning ako, halos 50-50 talaga yung feeding ko. 50% pellet, 50% 50% yung yung concentrate. concentrate. Up to hanggang mga 2 weeks before ng laban. 2 weeks before ng laban, saka ako nagbabawas ng pellets at nagdadagdag ng concentrate. Ng concentrate. 2 weeks before, bawas yung pellets, dagdag yung concentrate. So, in effect, bumababa yung CP niya or crude protein. Yes, sir. Hindi mo na kinocompensate yun kung wala kang binibigay na additional para Yung ma-maintain. idea ko kasi, sir, na high protein tayo dun sa conditioning dahil tinetrain natin yung manok. Ayun. So, 2 weeks before, pag stag, hinto na ako sa training, dahan-dahan na lang. Medyo palakad na lang, saka handspar. So, kahit ibaba ko yung CP, okay lang. Unlike na i-maintain ko yung CP at hindi na gaano ginagalaw yung manok, baka magkasapola o tumaba. Yung bang pagtitrain nyo, pagkakondisyon, pagkakatawan ng mga ganong klaseng mga medyo offbeat na mga manok, naiiba dito sa mga nauuso ngayon ng mga modern breeds like na mga sweaters, Gilmores, etc.? Tingin ko talagang medyo ibang klase na rin yung labanan talaga ngayon, Sir Joey. Para sa akin, personal ko na opinion, dati yung hinahanap natin yung high breaker, single stroker. Pero ngayon, napansin ko kasi kahit kayo siguro, tingin ko ma-confirm nyo yun. Sa nakita ko na labanan ngayon talaga, mas more sa yung kailangan first, dalawang lipad. May break talaga yung manok. Pero pagdating sa baba, kailangan mabilis talaga yung pumalo sa baba. Mas more sa sweater type na hindi na yung magsiset pa or mag-aabang pa. Kasi sa ngayon nakita ko yung labanan. Dalawang break, pag baba, palo na agad. So nakita ko na iba na yung fighting style ngayon na in. Kung baga in sa labanan. Kailangan marunong na talaga may follow-up. Mag-follow up sa baba. Mga kabakbakan, ang dami na nating natutunan tungkol sa paghahanda ng manok. Dito po kay Gerard Ampil. Sa aming pagbabalik, pag-uusapan natin yung aircon, yung paano mag-pointing, at marami pang iba. Baka na! Gerard, alam mo naman, lahat ng hirap natin sa pagbibreed ng manok,
pag-aalaga ng manok, mababaliwala pag nagkamali ka sa day of the fight at saka day before the fight. Ano ba yung mga dapat naming tandaan para manalo kami? Yung sinasabi ko palagi pag may nagtatanong sa akin, yung pinaka-important part ng paghahanda is yung 1 week before. Hindi lang yung day before, tsaka yung day of fight. Actually, it's 1 week before. Kasi dati nung nag-uumpisa kami, napansin ko, tuloy-tuloy yung handa namin pagdating dun sa last sparring, which is 5 days before the fight. Kung ano yung ipinakita ng manok, minsan pagdating sa sabungan, pag nagkamali tayo, hinahanap na natin yung palo na nakita natin sa last sparring, nag-deteriorate yung ipinakita. That's why na yung sa akin, nung napansin ko na gano'n ang nangyayari, napag-isip-isip ko na along the way, dun sa 5 days after ng last sparring, may mali ako na ginagawa. Okay. That's why na sinasabi ko, yun ang pinaka-importanting parte ng paghahanda, kung paano natin ma-maintain at madagdagan yung ipinakita nung mga stags sa last sparring pagdating sa pit. Okay? Yung sa akin naman, sir, yung sistema ko, siyempre, lalong-lalo na sa pointing, yung pinaka-dati na problema ko, pag nag-keeping ako, lahat ng timbang ng manok umaakyat. Totoo That's yan. why na pagdating sa sabungan, nagtataka ako, ba't bumabagal yung speed ng manok dahil umakyat yung timbang? Nung una, yung idea ko, maganda yung pakiramdam ng manok dahil umaangat yung timbang. Yung speed na babawasan naman. Nung napag-isip-isip ko talaga kung ano yung magandang gawin, doon ako nag-base sa fighting weight talaga. Okay. So yung sistema ko sa pointing is gradual na carbo loading, at the same time nagbabawas ako dun sa number of grams na pinapakain ko sa day before tsaka day of fight. So yung sistema ko 2 days before, pag nag-carbo load ako, regular feed ako 40 grams sa umaga. Pagdating naman sa hapon, pagka medyo malamig yung panahon na may tendency yung manok kumarga ng moisture, nagte-35 grams ako. Pero pag hindi naman, steady ako 40. Day before fight, nagka-carbo load pa rin ako. Yung ginagawa ko, sa umaga, 35 grams na lang. Tapos pagdating sa hapon, 30 grams na lang. So gradual na binabawasan ko yung feed para yung weight ng manok wag masyado lumobo. Para pag nag-submit ako day before, yung in-estimate ko na kaya ko lang bawasan yung timbang na pagdating sa day of fight, kaya lang na hanggang good weight lang talaga. Pag ang manok, ipinahinga mo na, siyempre wala na siyang ginagawa, kundi naka-keeping na lang siya, talagang bumibigat siyang bigla, ano? So, ang ginagawa mo, binabawasan mo yung pagkain niya para hindi siya bumigat ng masyado. Yes, sir. Lalong-lalo na pagdating sa 2 days before, nagka-carbo load tayo, which is isa sa mga nagpapabigat sa manok dahil yung pakain natin halos puro mais na lang. Alam mo, nag-pick yung manok, i-maintain mo na lang. Sabi ko nga, nung nag-umpisa kami, wala din kami alam. Yung isa sa mga nakausap ko tungkol sa ganun na style din yung ginagawa niya is yung the late Otek Hiroso. Ganun din ang sinabi niya. Yung pag last sparring at super, ina-out niya dahil naabot na yung peak. Okay? Sa akin naman, pag super sa last na bitaw, sa 5 days before, ginagawa ko para ma-maintain, sinusubukan ko na yung body weight niya wag lang magbago, tapos yung galaw niya wag magbago. At the same time, yung isa sa gauge ko actually pagdating sa day before ako mag-submit is yung kung mabilis sila magtunaw, maganda yung droppings nila. Tapos sa afternoon, day before fight, hinahandspar ko pa. Pag andun yung power tsaka yung bato ng paa, pinapasok ko talaga. Pasok talaga. Ilang araw mo siya talaga inilalagay sa hawla? Ilang araw mo siyang pinababayaan nakatali pa? After ng last sparring 5 days before, pinapaligo ako the following day, 4 days before. 3 days before, naka-limber pen lang kami sa gradas or kung saan malilim. Tapos, pero sa cord pa rin yung lahat natutulog. Pagdating naman sa 2 days before, after magpakain sa umaga, 2 days before, hindi ko pa rin yan kinukulong.
Pagdating ng tanghali na magpapa-snack na ako, tsaka ako inaakyat sa So, kulungan. day before. 2 days before. 2 days before. Bali half day lang. Kalahating araw pala. Kalating araw. Tapos ibaba ko sa mga around 4 o'clock. Papakainin. Tapos sa court na uli matutulog. matutulog. Day before fight, after ng pakain sa umaga, tsaka ako na ikukulong I talaga. see. Pagka ikaw nagta-travel ng manok, ano ang dapat mong tandaan? Dati, nung di pa ganito kainit yung panahon natin, wala pang climate change, kahit 3 days before the fight, ako bumiyahe. Tapos dito ko napapaliguan, biyaya ko 3 days before the fight. Doon na lang keeping. Oo. Yung sistema ko ngayon na ginagawa, at least 5 days before talaga yung biyahe para mas mahaba yung pahinga Oo. dahil sa init. Pero yung pinaka-importante na ginagawa ko pag bumabiyahe, talagang empty yung manok. Pag bumiyahe, kasi minsan may biyahe tayo, ganyan pag lumalabang kami mga Isabela or Cagayan Valley, by land naman yung travel, which is between 10 to 11 hours yung travel. So ginagawa ko, nag-adjust ako dun sa snack, puro soft diet ako. At the same time, pag bumiyahe talagang empty. Yung butse, walang laman. Pagdating naman dun sa, kaya ako bumabiyahe ng medyo mahaba-haba para may ilang days pa ako na magpa-recover dun sa pakain na para maibalik ko talaga sila dun sa fighting weight. Pero yung biyahe naman natin, siyempre hindi naman tayo babiyahe na hindi naka-aircon yung sasakyan. So, yung ginagawa ko, talaga, before ako bumiyahe, soft diet yung snack. At the same time, mas more ako sa apple or sa saging, no, para medyo may moisture para wag din bumagsak yung katawan ng manok. Tapos before bumiyahe, mas more ako dun sa nagpapainom ako ng mga electrolytes. I see. Para yung manok kahit matagal yung biyahe tsaka medyo naka-aircon, hindi sila magda-dry dun sa ano. Paano mo naman maiiwasan na ang manok mo masyadong ma-dry out? Or sumobra naman ang basa? Pagdating sa labanan, sir, pag aircon nakakaos, yung pinaka-gauge ko na lang actually dun is yung hipo tsaka yung ipot. Nagbe-base ako dun sa ipot. Pero yung napansin ko talaga na pinakamaganda na snack pagdating sa aircon, mansanas. Mansanas. Kasi mas maganda yung moisture na naibibigay na compare sa saging. Yung saging medyo nagpapabigat lang siya pero tapos pero hindi siya ganun ka grabe, hindi ganun kaganda yung moisture binibigay niya. Unlike sa mansanas na medyo kahit matagal yung keeping dyan sa aircon, kahit gabi pa yung laban, na-maintain ng manok yung moisture sa katawan. Pagka nasa aircon ka, ikaw ba nakapagpapainom pa ng manok o hindi ka na nagpapainom talaga? Conforme uli sa dropping, sir. Meron manok na minsan ang bagal niya mag-drop ng timbang. Meron manok na pag naka-aircon, parang ang bilis bumagsak ng timbang. Okay. So, doon yung sa akin naman yung sistema ko pagdating sa aircon, every 2 hours nilalabas ko para na-check ko. Nagpapalakad ako sa grid doon sa cock house, nililimber, papagas pa siya. Para maka-stretch. Saka at the same time, para ma-check yung timbang. I see. Day of the fight ba? Nagpapakain ka pa? Maximum na pinapakain ko is only 15 to 20 grams sa umaga. Tapos after nyan, halos wala na. Pitik-pitik na lang ako, pero mas more sa mansanas yung ginagamit. Oo. Papasalamat ka sa iyo dahil itinuro mo yung mga natutunan mo through hard knocks, yung University of Experience, ano? Na hindi naman natututunan kahit saang eskwelahan. Kaya nagpapasalamat kaming muli. At mga kabakbakan, sa susunod na linggo, ang another Ampil brother will be with us, si Joseph naman, to talk about yung mga bloodlines. Hanggang sa aming muling pagbabalik, bakbaka na!